UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo magkita-kita muli mga kasambahay. Hello, 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 Marie, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na kailangan din namang gumising na at bumangon. Time check muna tayo. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Bangon-bangon na. Good morning, Kuya. At magandang umaga sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Yes, Sunny, kumusta na? Magandang umaga dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas. At syempre dito sa atin ay magandang hapon naman sa Western Hemisphere. Yes, pabilis talaga ang takbo ng panahon, Marie, dahil ngayon ay araw na agad ng Miyerkules, October 18 na, Marie, 2023. Very nice, mabilis. Mula naman dito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At mula dito sa Burbank, sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Maghahatid sa inyo ng mga umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Unang repatriation flight mula sa Israel lumapag na sa Sydney, Australia. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nagpahayag ng walang sawang suporta sa Palestinian. China Special Envoy pupunta sa Middle East upang pigilan ang paglawak ng giyera. Pinakabatang presidente ng Ecuador may mga problemang kakaharapin. Storm Babet parating na sa UK na may dalang malakas na hangin at ulan. Twin tornadoes tumama sa Florida. Test drive ng world's first off-road solar SUV sa mundo naging matagumpay. Una sa ating mga umatigabong balita. Lumapag na ang Qatar Airlines Flight QR7424 sa Sydney, Australia galing sa Dubai, United Arab Emirates, Martes ng gabi, October 17, 2023. Ito ang unang repatriation flight ng Australians na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Ito ang umatigabong balita ni Mariel Latoza. 5 repatriation flights ang naihanda ng Australian government na maglilikas ng mga mamamayan palabas ng Tel Aviv, Israel mula noong araw ng Linggo, October 15, 2023. Ang unang flight na galing sa Dubai, UAE ay lumapag na kagabi sa Sydney. Naging emosyonal sa muling pagkikita ang 222 na pasahero na sakay ng Qatar Airlines Flight QR7424 at ang mga sumalubong sa kanila. Sa kabilang banda, nakaramdam din ng ligaya at nakahinga na ng maluwag ang bawat isa dahil nakabalik na ligtas mula sa kaguluhan. Ang ikalawang repatriation flight naman na mula sa London, United Kingdom ay inaasahang lalapag sa Kingsford Smith Airport, Sydney mamayang gabi. Ayon kay Minister of Foreign Affairs Senator Penny Wong, mahigit 1,400 Australians na nagparehistro para sa repatriation ang nakaalis na sa Israel at sa occupied Palestinian territories. Sa kasalukuyan, wala nang ibang repatriation flight ang nakaschedule umalis mula sa Tel Aviv. May direktang ugnay naman ayon sa Senador ang Department of Foreign Affairs sa mga mamamayang ibig umalis sa Gaza para sa mga paraan kung paano makakalikas mula sa Israel. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam mo, Sunny, long-standing na itong kaguluhan dyan sa Israel at saka sa Palestine, pero malaking usapin pa rin hanggang ngayon. Sa kaugnay na balita, nagpahayag na si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ng suporta sa mga mamamayan sa Palestina. Samantala, magtutungo naman ang punong ministro sa Saudi Arabia upang makipagpulong sa mga leader ng iba't ibang bansa. Ito ang umatikabong balita ni Cher Yambao.
Sa pamamagitan ng pakikipag-usap ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kay Hamas Head of Political Bureau Ismail Haniyeh sa telepono kahapon October 17, ipinahayag ng punong ministro ang suporta nito sa Palestina. Sa isang Facebook post ng Prime Minister, sinabi nito na napakahalaga at pinakamahalagang unahin niya ang kapakanan at kaligtasan ng lahat ng individual na apektado ng Israeli-Palestinian conflict. Nakatuon din umano ang Malaysia sa paghahatid ng humanitarian aid, partikular na sa pagkain at gamot upang maibsan ang paghihirap ng mga nangangailangan sa Gaza, dagdag pa ng Prime Minister. Bukod pa rito, ipinarating din ng Prime Minister ang mahigpit na pagnanasa nitong isulong ang agarang pagtigil ng pambobomba at pagtatatag ng isang humanitarian corridor sa Rafah na border ng Gaza sa Egypt. Samantala, magtutungo si Prime Minister Ibrahim sa Riyadh, Saudi Arabia upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations sa Biyernes at sa Gulf Cooperation Council Summit. Gayunman, bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa bansa, makikipag-usap ang Malaysian leader sa mga bansang kaibigan ng Malaysia upang talakayin ang kailangang pagpupulong upang pag-usapan ang Israeli-Palestinian conflict. Sharon Bao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay pa ring balita, Marie, nakatakda namang bumisita sa Middle East ang Special Envoy ng China ngayong linggo. Ito ay upang pigilang kumalat pa ang conflict sa rehiyon at isulong ang politikal na pagkakasundo sa pagitan ng Israel at Palestine. Ito ang umatikabong balita ni Lynette Bahe. Magpapadala ng Special Envoy ang China sa gitnang silangan ngayong linggo. Ito ay matapos hilingin ng Estados Unidos sa China na gamitin ng bansa ang impluwensya nito sa Middle East upang pigilan ang paglaganap ng konflik sa rehiyon. Pangungunahan ni Chinese Special Envoy Jai Jian ang delegasyon, kasama rin nito si Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning. Ayon pa sa tagapagsalita, layunin ng pagbisita na mapagsama-samang international consensus, himukin ang partidong sangkot na itigil ng labanan, pakalmahin ang sitwasyon at lumikha ng kinakailangang mga kondisyon para sa political settlement. Umaasa naman ang Washington na ang pakikipagkaibigan ng China na makakatulong ang Iran na isang taga-suporta ng Hamas na mapakalmang hidwaan sa pagitan ng Israeli at Palestinian. Ito ay lalo pat ang Beijing ang namagitan upang pakalmahin ang tensyon sa pagitan ng matagal ng magkalabang Tehran at Riyadh noong unang bahagi ng taong ito. Samantala, wala pang inilalabas na malinaw na detalye kaugnay ng itinerary o maging ng eksaktong petsa ng pagbiyahe sa Middle East ng ipadadalang Special Envoy ng China. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinakabatang presidente ng Ecuador kakaharapin ang problema sa gang violence sa bansa. Maglilingkod ang bagong halal na opisyal sa loob ng 17 buwan. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Nanalo sa eleksyon si Daniel Noboa, isang 35 taong gulang na negosyante sa Ecuador. Siya na ngayon ang pinakabatang pangulo sa kasaysayan ng Ecuador. Maglilingkod siya bilang pangulo sa susunod na 17 buwan mula Nobyembre ng taong ito hanggang May 2025 pagkatapos tunawin ni President Guillermo Lasso ang parlamento ng bansa. Subalit may kinakaharap na mahigpit na mga problema si Noboa. Isa na rito ang lumalalang problema ng Ecuador sa gang violence. Naging tambayan kasi ng drug gangs ang bansa dahil nasa pagitan ito ng Colombia at Peru, dalawa sa pinakamalaking producers ng cocaine sa buong mundo. Ninanais din ni Noboa na mapasigla pa lalo ang employment opportunity sa Ecuador. Sa kabila ng mga hinaharap na mga problema, optimistic at handa si Noboa para sa mga sitwasyong ito. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa weather news naman tayo, Marie, magdadala ng malakas na ulan at hangin ang storm Babette sa UK. Samantala, tinamaan naman ng dalawang tornadoes ang Florida na nagdulot ng pinsala sa mga establishment sa lugar. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Parating ang Storm Babette sa ilang bahagi ng UK ngayong linggo ayon sa Met Office at inaasahan na ito ay magdadala ng malakas na ulan at hangin.
Nakataas ang severe weather warning sa gitna at silangang bahagi ng Scotland habang magdadala ng malakas na ulan lalo na sa mga Northern Ireland at Northern England. Magdadala rin ng malakas na hangin at malalaking alon malapit sa mga silangang baybayin na ang posibleng pagbuso ng hangin ay lalampas sa 60 miles per hour or 96 kilometers per hour, kaya patuloy ang pag-update ng mga otoridad ukol dito. Tumama ang 2 tornado sa mga bahagi ng Florida noong Huwebes na may wind gusts na 115 miles per hour at 125 miles per hour at ayon sa US National Weather Service at EF2 sa Enhanced Fujita Scale. Nagdulot ng matinding pinsala sa maraming tahanan at negosyo sa Crystal River at Clearwater ang tornadoes, nagtumba ng puno at linya ng kuryente at napunit ang mga pader at bubong sa mga gusali, subalit walang naiulat na injuries. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming homeowners sa Canada ang naharap sa bingit ng pagdedesisyon na ibenta na lamang ang kanilang mga bahay bunsod ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa mortgage. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus. Ikinababahala ng mga eksperto sa Canada ang posibilidad ng pagtaas ng bilang ng mga pamilyang mawawalan ng tahanan sa hinaharap. Ito ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng mortgage interest sa bansa, bunsod ng inflation. Parami na rin kasi ang Canadian homeowners na mahaharap sa pagbabayad ng mas mataas pang interest sakaling mag-renew na ang mga ito ng kanilang mortgage. Kaya naman marami rin sa mga ito ang namimiligrong magdesisyon na ibenta na lamang ang kanilang mga bahay dahil sa hindi nila kaya itong bayaran. Subalit ayon sa mga eksperto, mayroon pa umanong iba pang hakbang na maaaring ikonsidera sa halip na ibenta ng mga ito ang kanilang mga bahay. Nararapat nila na gawin ang muling pagsasaayos ng paggastos sa pamamagitan ng pagtingin sa pagpasok at paglabas ng pera, kabilang na ang maintenance, car repairs at medical bills. Ayon naman kay AMS Wealth founder Tony Salgado, maaari niyang humingi ng tulong sa financial advisor o certified financial planner ang homeowners upang magabayan ng mga ito tungo sa abot kaya subalit sustainable na pamumuhay. Inaasahan namang mas magiging mahirap sa Canadian homeowners na makakuha ng presyo na kanilang inaasahan mula sa pagbebenta dahil sa epekto ng mas mataas na interest rate sa aktibidad ng merkado sa pabahay. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Very concerning yung balita ni Charles Marie dahil marami tayong kababayan dyan sa Canada na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng mga mortgages ng bahay sa Canada. At ito pa, isa pang concerning na balita patungkol pa rin sa inflation dahil nahaharap naman sa budget cut ang ilang government-funded services sa Wales. Sa United Kingdom naman ito, Marie. Inflation din ang sinisisi ng pamahalaan sa malaking pagbabawas ng pondo. Ito ang umatikabong balita ni Karina Nimes. Ang National Health Service o NHS at council services tulad ng mga paaralan at transportasyon na hindi maapektuhan sa budget cut ng pamahalaan ng Wales sa United Kingdom. Ito ay dahil gumawa ng financial measures upang masigurado na hindi mababawasan ang budget sa mga sektor na ito. Subalit maaring harapin ang pagbawas pondo ng iba pang Wales government-funded services. Ayon kay Finance Minister Rebecca Evans, maglalabas sila ng mas detalyadong anunsyo sa Wales Parliament sa hinaharap. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong sektor ang maapektuhan ng budget cuts. Kung babawasan ng budget ang iba't ibang serbisyo gaya ng further education, climate change, culture and sport at iba pang serbisyong pangkalikasan. Ibig sabihin, mababawasan din ang serbisyong maaaring ibigay nito sa publiko. Ang Wales government ay mayroong budget na nasa 20 billion pounds at ang health services ang binibigyan ng prioridad dito. Sa ngayon, patuloy ang deliberasyon ng Wales government patungkol sa alokasyon ng budget. Maglalabas ulit ng bagong plano si Finance Minister Evans sa Disyembre para sa kinakailangan sa next financial year na magsisimula sa April 2024. Karine Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ito naman, Sunny, mukhang itong kasagutan sa mga tumataas na mga bilihin at iba't iba pang mga utility bills natin dahil matagumpay na naisagawa ang test drive ng kauna-unahang off-road solar-powered SUV sa Morocco. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng popularidad ng zero-emission vehicles. Ito ang umatikawong balita ng ating kasamang si Noel Poliarco. Matagumpay na naisagawa sa Morocco ngayong buwan ng Oktubre ang test drive ng kauna-unahang solar-powered SUV sa mundo na may kakayahang makapaglakbay ng mahabang distansya. Mahigit 1,000 kilometers o 621 miles ang distansyang nilakbay ng khaki green solar-powered SUV sa pagitan ng hilagang baybayin ng bansa at ng Sahara Desert sa timog. Ang solar car na tinawag na Stella Terra ay ginawa ng grupo ng mga estudyante na may 22 members at may edad na 21 hanggang 25 na mula sa Eindhoven University of Technology sa Netherlands. Layunin ng grupo na makagawa ng zero-emission vehicle na magagamit sa mga lugar na may limited charging infrastructure. Ayon kay Tim Bosman, events manager ng students team, maaaring makatulong umano ang world's first off-road solar-powered vehicle sa emergency aid at deliveries, gayon din ang pagkukolekta sa malalayong lugar. Samantala, umaasa si Bosman at ang kanyang mga kasamahan na maproduce ng maramihan ang konsepto ng solar-powered SUV sa malapit na hinaharap. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kuya Maria, sana nga maging successful for public use yung solar-powered na mga sasakyan dahil ito sa atin sa Amerika kahit merong mga charging station, mahirap pa rin, dahil tumataas din naman ang bilang, ang gastos sa kuryente naman dito sa lugar natin. Pero puntahan naman natin ito muna, Marie, sa ating public service para sa mga kababayan nating OFW. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Rotorua, New Zealand mula October 20 hanggang 22. Samantala, pinag-iingat naman ng mga kababayan natin sa France dahil sa banta ng terorismo sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng consular outreach mission sa Rotorua, New Zealand sa October 20 to 22. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ng pasuguan ay ang overseas voting registration, pag-check ng voters registration status, pag-reactivate ng voters record, at pag-update ng personal information sa voters record. Gaganapin ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Arts Village, Rotorua. Para sa iba pang impormasyon, maaari kayong mag-email sa ov.wellington.philembassy.org.nz. Ready na for release ang bagong batch ng mga newly arrived passports ng Philippine Embassy sa Oman. Maaring pick up ang iyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. Pinag-iingat naman ang mga kababayan natin sa France dahil sa banta ng terorismo sa bansa na itinaas na sa alert level na attack emergency or Code Scarlet. Pinapayuhan ng mga kababayan natin na mag-download ng SAIP application para sa real-time crisis alerts. Pinapayuhan din ang mga kababayan natin na magkaroon ng buddy system, sumunod sa security measures at manatiling kalmado. Para sa emergency numbers, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa France sa facebook.com/PH in France. Samantala, sarado naman ang Philippine Embassy sa Norway sa November 1 to 27. Kung may emergency, maaari kayong tumawag sa 4790241171 o di kayo mag-email sa helpdesk@philembassy.no. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako po si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre, pwede! Yes. Narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Good morning, Kuya! Pagbati po ng Clarice Family po dito sa Edmonton, Canada. Gusto ko namin bumati
natin sa aming mga kapatid sa Binalonan, Pusurubio, Ordaneta, Singkan, at sa aming mga mahal namin sa buhay dyan sa Sumagli at sa Rizal Street, Pusurubio. Yun lamang po. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Ayun, Marie, pag-ibig talaga. Yan ang dapat na maghari ngayon sa ating society, pag-ibig, na maraming mga problema, no, Marie? Araw-araw nababalitaan natin sa iba't ibang mga bansa. Pero, siyempre, dahil pagbati ngayon, mauna na ako, ha, Marie, yan, nababati muna ako. May listahan ako ngayon, Marie. Yan, nababati natin. Siyempre, sila Alex at Lulu Camarce, Sotero Mendoza, Erwin Azul, at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora, Armin at Irene Sinca, ang Youth Ministry ng Los Angeles, Las Vegas at San Diego na nakasama natin itong nakaraang Sunday dito sa LA sa Fiesta ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagbisita rito sa Los Angeles. Ganon din ang mga kasama nating seniors ng West Coast USA at binabati rin natin yung ilang mga seniors natin dito sa LA. Marie, sila si Tess Abalos, si Nanay Bel, and si Tutsi. At ang bisita natin si Ludi Gigitson. Ganon din, binabati natin, Marie, ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37 na mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at ang mga nakikinig sa atin lagi sa ating mga social media, Marie, sa YouTube at sa Facebook. Nandyan lagi sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, Renia Chamiso at iba pang mga nakatutok sa atin sa ating mga social media. Kamusta na kayong lahat? Salamat sa Diyos sa patuloy na pagtutok sa UNTV sa maghapon na sa magdamag. At ganun din Maria, ano bang tawag dito? Bon voyage sa ating kaibigang si Tom Petiza at ang kanyang mami na si Tess Petiza uuwi ng Pilipinas bukas. Ingatan nawa ng Panginoon sa biyahe pauwi ng Pilipinas. Sige, Marie, ikaw naman. Oo nga, naku Sani, pinaalala mo, nalungkot naman tuloy ako. Oo. Sana mabilis ang kanilang pagbalik dito naman sa atin, sa piling natin sa North America. Kay Brad Tom at sa kanyang butihing mommy na si Sis Tess. Yan. Samahan nawa kayo. At syempre gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan diyan sa San Pedro, Laguna. Kumusta po kayo sa lahat po ng mga nakaantabay palagi na sa lahat ng programa sa UNTV. At syempre ang ating mga kasama dito sa Texas, USA. Gayon din ang ating mga seniors dito naman sa East Coast ng USA. Makakasama natin mamaya sa community prayer ng ating mga elderlies. Ayan, kumusta po kayo? At syempre gusto kong batiin ang aking Mia Moore na naging driver na ang haba ng drive niya, more than 24 hours. Siya lang ang minsan lang ako nakikipagpalit sa kasi napaka-tarik nung ating drive dito mga nakaraang araw. Pero salamat sa Diyos at syempre ang aking mommy at ang aking anak siya naman sa San Pedro, Laguna. Ayan. Go ahead, Sunny. Ayun, salamat sa Diyos sa pag-iingat sa inyo sa biyahe, Maria at kay Brother Nomer. At mukhang maganda nga inyong napuntahang lugar sa Colorado. Pero tawagin naman natin itong ating kasama, si Amigo Sherwin sa Pilipinas. Tingnan natin kung ano yung mga iba't ibang mga humahataw na balitang abangan natin sa Pilipinas. Amigo Sherwin, kamusta? Yes, good morning. Good morning, Sunny at Marie. Okay naman tayo sa awat tulong ng Panginoon. At sana kayo din dyan sa inyong mga lugar dyan, Sunny at Marie. Dito amigo, ayos naman sa Los Angeles, amigo. Maganda-ganda ang sikat ng araw ngayon, hindi masyado mainit dito. Ang mainit lang dito sa amin lugar ngayon, amigo. Malamang kay Marie din, mararamdam din nila ang init ng politika ngayon dito sa lugar namin. Dahil primaries pa rin dito ngayon ng Republicans, ng mga tatakbo ng presidente for 2024. At sa kabila niyan ay wala pa rin kaming Speaker of the House. For the last 4 weeks na, very unprecedented yan, historical. First time sa history ng Amerika, amigo, na walang Speaker of the House ang United States Congress. Kanina lamang 12 noon Eastern Standard Time nagbotohan sila ulit, amigo At talo pa rin yung leading na tumatakbo sa mga Republicans na majority ngayon sa Congress. Kaya yan ang init ngayon dito. Wala pa rin tayong naipapasang mga batas sa Amerika, lalo na sa gitna ng malapit na ulit maubos ang budget ng Amerika
at may mga problema sa Middle East at sa patuloy na pag-aaway o gulo dyan sa Russia at Ukraine, ano, Marie? Diyan ba sa lugar niyo, Marie? Ramdam ba ang init ng politika ng Amerika ngayon? Oo, alam mo, amigo, at saka Sunny, bukod sa init talaga ng politika, dahil predominantly talagang ang Texas ay Republican o GOP, red state talaga ito, ay magandang balita naman dahil masaya mga Texans, bumaba ng aming temperatura matapos ang halos 2.5 buwan na continuous na talagang extreme heat warning kami dito. So nasa comfortable 20s na kami ngayon sa Celsius, at amigo. Wow. Kaya makikita nyo, nagbabago na, medyo na-carry na ang mga ganitong klase ng outfit sa labas. At gayon din, makikita natin very evident ang pagbaba naman ng presyo ng gasolina. Sani, ewan ko dyan sa inyo sa California, dahil isa yan, mga amigo, ang estado kung nasaan si Sani ngayon ay napakataas talaga ng gasolina, ang presyohan. Pero nakikita natin, considerably bumaba siya ngayong mga nagdaang 2 weeks. Kaya masaya ngayon although talagang ang balita natin sa home front, ang politika, at gayon din yung nakakalungkot na nangyayari sa between Israel and Palestina, nakakalungkot yan, although long-standing na, pero hindi pa rin talaga nare-resolba. Ano bang mga naming mga humahataw na balita mo dyan, amigo? Bukas start na ng campaign period para dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan election na gaganapin sa October 30. At habang papalapit yan, paigpit ng paigpit ang seguridad. Pinatutupad ngayon ng PNP upang matiyak na magiging maayos at mapayapa itong mangyayaring botohan at itong darating na kampanya nga na magsisimula bukas. At ngayong araw, inaasahan, Sunny at Marina, darating yung nasa 17 na mga kababayan natin mula dyan sa Israel na nagpa-uwi o nagpa-repatriate sa ating gobyerno para sila ay makauwi na nga dito sa ating bansa. Nasa mahigit 30 yan yung nagpahayag ng repatriation at unang batch yung darating mamaya. At yun nga, meron tayong 3 kumpirmado ng mga kababayan na nasawi dyan sa Israel. At meron pang 3 na mga kababayan natin na sa kasalukuyan ay hindi pa rin makontak. So yan yung ilan sa mga aabangan sa humahataw na balita natin ngayong umaga ng ating mga suki at ng ating mga taga-subaybay, Sunny at Marie. Oo nga, amigo, ingatan nawa at samahan yung mga kababayan natin na naapektuhan itong giyera. Kahit dito, amigo, sa lugar namin sa Amerika, naka-heightened alert pa rin ng buong Amerika. Bagamat walang credible threat ayon sa FBI at CIA sa buong US, pero nag-iingat pa rin ng mga authorities dito sa US dahil patuloy, Marie, ang mga protesta sa pagitan ng anti-Israel at pro-Israel at yung mga pro-Palestine dito sa Amerika. Kaya medyo mainit pa rin yung usapin na yan dito sa amin dito sa Amerika. At aabangan natin na iba pang mga humahataw na balita, amigo, sa buong Pilipinas maya-maya lamang. Salamat, amigo Sherwin, at sa lahat ng mga nakasama nating mga global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, at napakabilis ng oras, kaya Sunny, sa ating mga kasangbahay naman, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Yes, at mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 8, verse 8. All the words of my mouth are in righteousness. There is nothing froward or perverse in them.
Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umaatik ko pong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, October 18, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa Burbank sa Los Angeles County, California, USA. Ako naman si Sanicos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.